Hallelujah, purihin po ang Panginoon. You may be seated in the presence of God. May mga bakante po rito. At muli po mga kapatid, kumusta po kayo? Salamat po sa inyo pong pagsama muli sa atin. At naniniwala ako mga kapatid na mayroon pong inihanda ang Diyos sa atin ngayon. Amen. Are you excited? Amen. Dahil maganda po ang atin pong mensahe. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, I do believe na minsan nyo na pong narinig sa akin ito, pero gusto ko pong pag-aralin po nating mabuti ito sapagkat ang title po ng mensahe po natin ngayon ay Sino ang dapat magsisi? Yan ang pag-aaralan po natin ngayon. Sino ang dapat magsisi? Ano? Kapag pinag-uusapan po natin yung repentance, ay minsan marami po tayong mga iba't iba ang ating pangunawa pagdating po sa pagsisisi. Pero ngayon mga kapatid, titingnan po natin ngayon kung ano po ba ang aral na sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan. Alam nyo mga kapatid, marami pong aral ang naituro sa atin. Ipinahayag po sa kanya pong banal na kasulatan, simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sa mga propeta ng Diyos at hanggang sa mga disipulo ng Panginoon, maging ang Panginoong Hesus ay nangaral po ng patungkol sa pagsisisi. Ngayon ang tanong mga kapatid, sino ang dapat magsisi? Pwede nating isipin na ang dapat magsisi ay yun lamang, yung mga makasalanan. Dapat sila ang magsisi. Dapat sila yung magbago. Minsan nakakalimutan natin na tingnan yung ating sarili, eksaminin yung ating sarili, dahil nakatingin tayo minsan sa atin pong kapwa. Kaya sinasabi natin, dapat silang magsisi. Sila yung dapat magsisi. Nakakalimutan natin na tingnan ang ating sarili, pero kung pag-aaralan natin po ang Biblia, itinuturo sa atin to examine ourselves before the Lord. Amen. Ano nga ba ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa pagsisisi? Sino ba ang dapat magsisi? Yung mga tao ba na hindi nagsisimba? Yung mga tao bang na hindi nagsisimba, sila yung dapat magsisi? Yung mga tao na mga makasalanan, sila yung dapat magsisi? At yung mga nagsisimba, regular sa church, nagbabasa ng Biblia, ay hindi na kailangan magsisi. Mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon, nakatune in ngayon, ang pinag-aaralan po natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon, sino ang dapat magsisi? Sabi mo ng Biblia, mga kapatid, the Bible says, in Acts chapter 17 verse 30, the Bible says that God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. But now, everybody says, now, He commands everyone. Everybody says, everyone. Everyone. You hear that mga kapatid? He commands. He doesn't say, He suggests. No, He commands everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. You hear that? Everyone, everywhere. Yung mga nasa church, yung mga nasa labas ng church, yung mga laging nag-church, at yung mga hindi nag-church, yung mga nakakilala sa Panginoon at hindi nakakilala sa Panginoon. Everyone and everywhere, He commands everywhere to repent of their sins and turn to Him. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are life and spirit. As I'm going to preach your word today, give me honest conviction, clear speech, so that I may preach the gospel with power and boldness, without compromise. Now, as you said in your word, that not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. We thank you, Lord, for this day. Anoint your word and anoint your servant as I'm going to preach, to bring glory and honor in your name alone, in Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap of praise. Sino ang dapat magsisi? Sila, ikaw, o tayong lahat?
Mga kapatid, maliwanag na binasa po natin sa kanyang banal na kasulatan na sinasabi ng Panginoon, He command that everyone, everywhere, na lahat ng tao ay dapat magsisi. Kasama ka, kasama ako, kasama tayong lahat. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na magsisi. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ibig sabihin, marami pa silang mga dahilan, marami silang mga hindi narinig, hindi na narinig yung kanilang aral, hindi na narinig ang aral, hindi nila nalaman ang patungkol sa Panginoon. Pero ngayon nakikita natin mga kapatid, na marami pong nakakilala sa Panginoon. Alam po nila na si Jesus ay namatay sa cross. Kaya marami pong mga nagdiriwang kahit ngayon, naglalabay ng mga Christmas light ng mga Christmas dahil alam mo nila na isinilang ang tagapagligtas. Pero ang katotohanan mga kapatid, bagamat alam nila ito, ang tanong ay, mayroon ba tayong tamang relasyon sa tagapagligtas? Amen. Alam ba natin ito? Pwede natin sabihin na yung mga dapat magsisi ay yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi na natin kailangan magsisi. Pero maliwanag po na sinasabi po ng Biblia mga kapatid na ang sabi niya, ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kita niya mga kapatid. Kita niyo po yung panawagan ng Panginoon. Hindi po nagkulang ang Panginoon ng paalala ng panawagan sa mga tao. Kaya pagdating ng panahon, wala po silang sisisihin kung saan po sila mapunta. Sapagkat mayroon pong Judgment Day. Mayroon pong araw ng paghuhukom. Paniwalaan man natin ito o hindi, mga kapatid, maliwanag ang sinasabi po ng Biblia sa atin that is it appointed to man to die once, and after that judgment in Hebrews chapter 9 verse 23. In Hebrews 9:27, I mean. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin. In Romans 23, the Bible says that for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Other verses that for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano ba yung pamantayan ng Diyos sa atin? Ano ba yung standard ng Panginoon? Kasi yung standard ng Panginoon sa standard ng tao ay magkaiba. Alam ba natin kung ano po ang pamantayan ng Diyos? Sapagkat ang lahat, notice the word ang lahat, ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yan ay maliwanag na sinasabi po ng kautusan. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Maliwanag po ito. Di ba? Lahat ng tao, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gaway natin maruming basahan ang katulad na lanta tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ng katulad. Ano ba yung mabubuti mong gawa? Bakit ganoon yung standard ng Panginoon, yung holiness ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon? Yung pangalan pa lamang ng Diyos ay banal na. Mga kapatid, kaya nga nakasama po yan sa Ten Commandments na thou shalt not take the name of the Lord God in vain. Think about that. Kaya nga pagkapag-aralan mo ang scripture, mga kapatid, yung mga, kapag sila po ay nagsusulat, at nandyan po ang pangalang Yahweh,
Halos hindi nila mabanggit yun dahil sa kabanalan po ng Diyos. Pero salamat po sa grace ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, in-introduce sa atin na yung Diyos na banal, na makapangyarihan, in-introduce na natin na ating Ama, our Father. Hallelujah. Sipin natin mga kapatid yan. Di ba? Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Mabuti nating gaway isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. In James chapter 2 verse 10, the Bible says, "For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's laws." Other version says, "Whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all." Stumble at just one point. It's here, "For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's law." Di ba? Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Nasunod mo yung 10 Commandments. Ano? Yung 9 doon sa 10 Commandments. Isa lang ang commandment doon na hindi mo nasunod. Lahat yun nalabag mo na. Yan yung standard po ng Diyos. Bakit? Perfect kasi yung Diyos po natin eh. Amen? Amen. Kaya dito natin makikita na lahat po tayo ay tinatawag po ng Diyos na magsisi. Na manumbalik sa Kanya, talikuran ang ating masamang pamumuhay. Amen? Now, ang tao kasi hindi niya makita sa kanyang sarili na siya'y magsisi. Hindi mo siya masabi na kailangan niyang magsisi hanggat hindi niya nakikita na siya nga ay makasalanan. Hanggat hindi niya natatanggap sa kanyang sarili na siya ay kailangan po niyang aminin sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Kapag hindi natin makita yon, na tayo pala'y nangangailangan ng habag ng biyaya ng Panginoon, hindi ka magsisisi. Amen. Pero pag nakita po natin sa Scripture, pinapakita sa atin ng Panginoon, na ang sabi ka ng Biblia in 1 John 1:8, "If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves." Think about that. We are only fooling ourselves and not living in the truth. You're not living in the truth. Pagkalin, kapag ka sinasabi mo, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Wala sa atin ang katotohanan. Dinadaya natin ang sarili. Hindi naman ako makasalanan eh. Ikaw yung dapat magbago. Sila yung dapat magsisi. Ako hindi na wala na kung dapat baguhin pa. Kaya kayo na lang magsimba. Ako okay lang ako rito. Kita nyo yung mga pandaraya ni Satanas? Maraming mga tao ang maraming ganito ang pananaw. Paniniwala nila. Hindi natin alam, tayo pala'y nalinlang na. Bakit? Yan kasi ang strategy ni Satanas eh. Yan ang kanyang plano. To steal, to kill, and to destroy. Yan ang kanyang strategy in John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, "But I have come to give you life, and life Amen. to the full." Amen. Hallelujah. Para bigyan sila ng isang buhay na ganap at buhay na kaaya-aya. Yan ang trabaho ni Satanas eh. Binubulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, kaya hindi nila makita eh. Hindi ko na kailangan dyan eh. Ako kasi naniniwala ako sa Diyos eh. Kahit hindi ako nagsisimba, naniniwala man ako sa Diyos eh. Naniniwala ko. Pero hindi natin alam. In James chapter 2 verse 19, if we read in the scripture, in James chapter 2 verse 19, it says like this, "Do you believe that there is one God? Good. Even the demons believe and tremble." Think about that. It's not enough to believe. Yung maniwala ka, hindi. Hindi doon nagtatapos. Kasi Satanas nga, naniniwala din siya na mayroong isang Diyos. Si Satanas yun ha. James chapter 2 verse 19. Would you put it please? I will show you in James chapter 2 verse 19. Anong sinasabi po dyan? Says like this. In James chapter 2 verse 19. Yeah. Let me read it in English tapos sa Tagalog. Akala kasi natin minsan, tinan mo ha. Here. "Do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear." Tremble with fear. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan.
Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Tama yan, mga kapatid? Maliwanag po ito. James chapter 2:19. So hindi mo sapat na naniniwala ka. Minsan yung ating pangangatwiran minsan, akala natin yung ating pangangatwiran ay tama. Akala natin sa atin mong sarili. Pero maliwanag na sinasabi po ng Scripture na hindi sapat na maniwala ka lamang. You believe that there is one God. Basta pag ako tumawag, diretso ako sa taas. Sino sa taas? Di tayo kamalay-malay, pero pag nag-aralan mo yung Biblia, the Prince of the Air, si Satanas nasa taas din. Na hindi mo nga masabi Kristo kay Jesus. Sa taas, sino yung sa taas mo? Sa taas namin kasi si Ahmad nakatira dun eh. Kita mo yan? Pero sa taas ka. Basta wag ka lang makalimot. Tumawag sa taas. Sino sa taas? Wag ka makalimot, tumawag kay Jesus. Amen. Hallelujah. Minsan yung mga pandilin lang ni Satanas, alam na kasi nung nasa taas. Basta wag ka lang. Isa sa taas din sila, yung mga demonyo, nasa taas din yan. Akala kasi natin yung mga demonyo, si Satanas ay nasa impyerno na. Wala pa doon, kapatid. Tingnan nyo yung mga kasamaan dito. Pero silang panahon na ihulog sila doon sa kalaliman, sa apoy ng impyerno. Pero nandaraya siya, nanliling lang siya para meron siyang maisama. Ayun ang Panginoon yun eh. Na mapunta tayo doon sa impyerno, kaya nga tinatawag tayo na magsisi. Pero pag hindi natin nakita sa ating sarili na kahit na tayo ngayon makasalanan, hindi tayo magsisi. Kasi feeling natin minsan mabuti tayo. Naniniwala ako sa Diyos kahit di ako sumasama sa inyo dyan. You have the right. Katwiran mo yan. Kung yan ang pananaw mo, mga kapatid, pero wala po yan. Sa salita ng Panginoon, hindi po kalooban ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, magsisi po tayo kung tayo po'y mayroong pong pananaw na gano'n. Humble yourself before the Lord. Amen. Tira mo, di ba sabi niya? You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Ano verse? And tremble. Think about that. Sipin mo yan? Kaya hindi sapat doon na ikaw ay, basta ako, naniniwala ko, okay na sa akin yan. Kita niyo minsan? Sa church nyo kasi eh. Tapos judgmental pa. Sa church nyo kasi, daming mga chismosa. Daming mga hypocrite. Parang hindi naman siya chismosa. Parang hindi naman siya hypocrite. You are judging kaagad eh. Ang pagtawag sa atin ng Panginoon to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Alam mo kung bakit? Kasi minsan pag nag-church tayo kung sino tinitingnan natin. Fix your eyes on Jesus. Amen. Para hindi ka masiraan ng loob. Para hindi ka mag-shake ang faith mo. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon, kung ayaw mo magsisi sa iyong kasalanan dahil feeling mo, ikaw ay mabuti, let's read again in Proverbs chapter 28 verse 13. People who conceal their sins will not prosper. You know that? People who conceals, the word conceal kasi ano yan? You hide. You try to hide. People who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will what? Receive mercy. Amen. Wala naman tayong may tatago sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung sikreto mo na hindi mo sinasabi sa iyong asawa. Dahil takot ka. Are you with me? Amen. Alam ng Panginoon yung ginawa mo sa dilim. Sarado ang kwarto mo. Walang nakakita. Alam ng Panginoon yun. People who conceal their sins will not prosper. Other version says, if you try to hide your sin, what? You will never prosper. Hindi, ako blessed naman ako kasi meron naman akong may mga gamit ako. May bahay naman ako, pagkain ako. When we think about blessing, we're just thinking about financially. No. It's not, when you talk about blessing, it's not only money. It's not only about wealth. Blessing means the result of your life. You could have money, you could have all the money in the world. And without Jesus sa iyong buhay,
you still broke. Because blessing means the result of your life, the anointing of God in your life. Hallelujah. Amen. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Gusto mo yung habag ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, maranasan mo, magsisi ka. Amen. Sabi mo, Panginoon, nagsisisi po ako dahil chismosa ako. Nagsisisi po ako, Panginoon, dahil nangalunya ako. Ganun pinapaganda pa natin You try to justify, no? Nagsisisi ako, Panginoon, dahil nanonood ako ng mga pornography. Magsisisi ako, Panginoon, dahil nakikipag-chat ako. May asawa nang alam ko yun, may asawa na. Nakikipag-chat ako, nakikipag-date pa ako. Panginoon, patawarin mo ako. Nagsisisi ako. Are you with me? Amen. Amen. Magkatapusan na ng taon na ito, hanggang ngayon, di pa rin tayo nagsisisi. Kita niyo, mga kapatid, gusto natin yung habag. Alam niyo po ba ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2? Ang nagiging dahilan minsan, bakit hindi marinig ng Diyos ang ating dalangin? Dahil sa ating mga sala. Amen. Dahil hindi natin kino-confess yung ating kasalanan. Nagkumpisal pa tayo, mali pa. Kung kanino tayo lumapit. Mag-confess ka na lamang sa Panginoon na. Nag-confess ka pa sa friend mo na. Inag-away kayo. Chinismis ka tuloy. Kaya dati kayong friend, wala na. Nasaan na si friend mo? Wala na. Wala na ako pakialam sa kanya. Di ba? Nasaan si best friend mo dati? Dati shopping kayo, party kayo. Kain kayo doon sa souk. Di ba? Kain kayo. Namulang natin ngayon, best friend. Ngayon, di na. Naka-block na nga eh. Bakit? Why? Kasi minsan, nagko-confess na nga lang tayo. Mag-confess na natin sa Panginoon. Tinatawag nga tayo ng Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, tama yun. Huwag mo kung kani-kanino ikino-confess ang iyong kasalanan. I-confess mo sa Panginoon. Yung totoo. Huwag mo nang i-just, Panginoon, hindi naman ako masyadong makasalanan, di ba? Hindi ako katulad ng friend ko. In Luke chapter 5 verse 32, tinan mo ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, I have come to call those who think not those who think they are righteous. Palagay lang nila yun. Feeling mo lang pala righteous ka. Akala mo righteous ka na, yung pala feeling mo lang. Feeling mo lang yun. Di ba nakakita ka na ng feeling niya? Feeling niya parang ang ganda-ganda niya. Feeling niya parang okay siya. At least, merong ganun, di ba? Huwag naman masyadong ma-feeling no? Yung natural lang, normal lang. Kasi pag sumusubra na, hindi na maganda eh. Lahat ng sobra kasi hindi na maganda eh. Tama? Amen. Amen. Yung naglabis-labis na, di ba? I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Gino ba dahil galit na galit, kaya nga galit na galit lagi ang mga Pharisees, ang mga religious leaders sa Panginoon. Bakit? Kasi lagi silang tinatamaan ng message ng Panginoon. Bakit? Kasi feeling nila, Panginoon, sabi, di ba naalala niyo yung pumasok sa dalawa sa templo? Salamat Panginoon, 2 beses akong mag-fasting every week. Nagbibigay ako ng aking tithes. At Panginoon, nag-share ako, sumasama ako sa mga Bible studies. Kaya tingnan mo, pag nananalangin ako, nakataas ang aking mga ulo sa langit dahil alam kong matuwid ako. Hindi katulad nung nananalangin doon, sabi niya. Yung kanyang dibdib, sabi niya, kinakabog niya ang dibdib niya ni hindi man lang makatanaw dahil sa dami niyang kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, alam niyo ba kung sino naging marapat sa paningin ng Diyos? Yun yung taong yun. Binanggit pa nga yung tax collector eh. Yun yung taong yun ang nakaranas ng habag at hindi yung mapagmataas na feeling niya righteous siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Alam ng Panginoon ang iyong kasalanan. Wala kang dapat itago. Wala kang dapat pang
kung ano-ano pang mga you try to justify. Don't justify something, just confess it. And if you confess that, mga kapatid, nakita ng Panginoon naman ang puso mo, makakaranas ka ng habag at biyaya ng Panginoon. Maranasan mo ang kapatawaran ng Panginoon. Kasi yan ang hinahanap ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Minsan kasi ang pandaraya ni Satanas, huwag ka nang sumama dyan. Makasalanan ka, tingnan mo. Huwag ka nang sumama dyan. Pandaraya, yan ni Satanas eh. Hindi friend, pasensya ka na ha. Ay, gusto ko munang ayusin yung buhay ko. I want to fix myself first kasi alam ko sa sarili ko, makasalanan ako eh. Hindi mo na ako sama dyan eh. Mga kapatid, lagi ko sinasabing example, did you clean yourself before you take a bath or while you're taking a bath? Of course not. While you're taking a bath, then you're cleaning yourself. Sinasabi mo, hindi, ayusin ko muna yung buhay ko. Kapag maayos na yung buhay ko, sama na ako sa inyo dyan. Ha? Hindi pa ka ayusin, kaya tinatawag ka na ng Panginoon. Hindi mo kaya sa sarili mong kakayahan. Kaya nga pupunta ka doon sa Master. Pupunta ka doon sa Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kahit anong buhay mo ngayon, kapatid, hindi ka hinuhusgaan ng Panginoon at walang humuhusga sa iyo. Ang gusto ng Panginoon ay alin? Magsisi ka, lumapit ka sa Kanya. Ako mga kapatid, hindi ko ikaw magsisi ka sa iyong kasalanan na dahil mapunta ka sa impyerno. Binabasa ko yung salita ng Diyos, kapatid eh. I'm reading His Word, yung kanya pong message, mga kapatid, para marinig po natin yun. Pero tinatawag po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tignan niyo ang sabi ng Panginoon, for if you return to the Lord, your relatives and your children will be treated mercifully by their captors, and they will be able to return to this land. For the Lord your God is gracious and merciful. If you return to Him, He will not continue to turn His face from you. Hallelujah. If you will continue to turn from Him. Pero kung matigas ang ulo mo, patuloy-tuloy ka sa paggawa ng kasalanan mo, sabi ng Biblia, mga kapatid, tatawag ka at hindi ka rin pakikinggan ng Panginoon. Bakit? Mapagmalabis ka na eh. Sinasadya mo na eh. Ganun po yun, mga kapatid. Diba? Kung manunumbalik kayo sa Kanya, ang inyong mga kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa, ay kakahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupain ito. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Tatanggapin niya kayo. Kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Mga kapatid, ang daming mga kalukuhang ginagawa ng mga ito. Noong mga panahong iyo. Kaya nga sila binihag eh. Kaya nga sila nasakop ng ibang bansa na dapat hindi. Na dapat nananagaan na sila doon sa land flowing milk and honey. Pero dahil sa katigasan ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ang tawagan ng pagkong kayo manunumbalik. Anong sabi ng Panginoon? Tatanggapin niya kayo. Hallelujah. Ano man ang iyong kalagayan? Yung kinakasama mo man ngayon ay hindi mo asawa. Yung kinakasama mo ngayon, mga kapatid, nasa kasalanan ka ngayon. You are not living right, you know. Pero kung manunumbalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Mamili ka lang, si Ahmad o si Jesus. Amen. Mamili ka lang, si Baba o si Jesus. Sino pipiliin mo? Si handsome o si Jesus? Because you cannot serve two masters at the same time. You will hate the others and you will love the other. Magiging tapat ka sa isa o hindi? Sino ba yung pero akala kasi natin minsan ito kasi yung nagpo-provide ng aking pangangailangan eh. Si Jesus ba hindi kayang i-provide ang iyong pangangailangan? Kasi kahit manalangin ako ng manalangin, wala naman akong iPhone. Buti dito, mayroon akong iPhone. Minsan kasi natatakpan na yung ating spiritual eyes, mga kapatid, na laging nagiging materialistic na tayo minsan. Kinakalimutan na natin yung ating pong legacy na hindi mababayaran, mga kapatid. Yung magandang pangalan, nakakalimutan na natin yan. Kaya minsan tuloy-tuloy na lamang tayo sa buhay natin na hindi natin nakikita, mga kapatid, yung ating patutunguhan pala ay doon sa lalim ng hukay ng impyerno na tinatawag tayo ng Panginoon na tayo ay magsisi, manumbalik sa Kanya at tatanggapin tayo. Ano man ang ating kadayuan, kalagayan, manumbalik tayo sa Panginoon at tatanggapin tayo ng Diyos, mga kapatid.
Amen. Ano man ang iyong kalagayan, ikaw man ay lasinggo, ikaw man ngayon ay durugista ka ngayon, ano man ang iyong kalagayan. Sabi ng iba, hindi ako yun. Sila lang. Kasi hindi naman ako nag-agrabyado ang akin ng kapwa. Hindi naman ako mabisyo. Kailangan mo rin magsisi, kapatid. Kahit feeling mo sa iyong sarili, ikaw ay religious na, kailangan natin tayong lahat ay magsisi at kailangan natin ang biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, sabi ng Biblia, ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Think about that. Di ba? Hallelujah. Luke 15:7, the Bible says, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't stayed away. Think about that. Think about yung 99 na yon. Niisip nila na sila ay righteous na hindi na kailangan hindi na kailangan magsisi. Tingnan mo ha. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. Matuwid sila, kita mo? Di nangangailangan magsisi. Walang magre-rejoice sa iyong mga anghel sa langit. Pag feeling mo, hindi mo na kailangan magsisi. Pero gusto mo na ang mga anghel ng Diyos nagkakasiyahan ngayon? Sabi mo sa iyong sarili, Panginoon, nagpapakumbaba po ako sa iyo. Wala po akong may tatago sa iyo. Humihingi po ako ng tawad. Kailangan ko po ng habag mo, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon, na tulungan mo ako, Panginoon, dahil hindi ko kayang iwan ang kasalanan ito. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Kasi may mga tao na gustong-gustong makawala. Gusto naman niya makawala na hindi niya lang alam kung paano. Gusto niya talagang iwasan na. Hindi niya lang alam kung paano. Alam mo kung bakit? Napupunta kasi minsan sa mga sa mga company, sa mga bad company yung tinatawag na, I'm not sabing yung kumpanya, I'm saying yung mga friend, mga kasama minsan. Pag yung mga kaibigan mo na yan, naglalayo sa iyo sa Diyos at naglalayo sa iyong pamilya, sabihin mo, goodbye friend, that's it. Are you with me? Amen. Amen. Yung kaibigan na dapat nating hinahanap, yung naglalapit sa atin sa Diyos, naglalapit sa ating pamilya. Kaya lang, mahirap makahanap kasi ng tunay na kaibigan eh. Amen. Nagsasabi kasi ng totoo yan eh. Amen. Kaya nasasaktan ka, di mo kinakausap. Kasi totoo siya magsalita eh. Pero kung kailangan mo siya, nandyan ka, maalala mo siya, lagi siyang nandyan. Gusto mo lang kasi lagi yung nagbibigay sa atin ng sympathy eh. Okay lang yan. Kaya ni Mister? Kaya ni Mrs. Okay lang yan, huwag kang magpapaano. Hindi na uso ngayon yan. Di ba? Kaya pumunta tayo kay friend. Pero pupunta ka doon sa iyong tunay na kaibigan, sasabihin niya yung totoo kahit yung ayaw mong marinig. Sasabihin niya sa'yo, ay, iwasan mo na yan kasi hindi ka looban ng Panginoon. Kaya minsan hindi mo siya tinitext, nagsasabi kasi siya ng totoo eh. Pero mahirap mahanap yun. Kaya mayroon kang isa o dalawang ganyan sa buhay mo, magpuri ka sa Panginoon. Kasi kahit 6 months, 1 year kang nakalimot, paglalapit ka sa Kanya, nakabuka pa rin ang Kanyang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lalong-lalo na kapag sa Panginoon tayo lumapit. Hindi ba? Amen. Minsan nakakaalala lang tayo sa Panginoon kapag tayo dumaranas ng matinding pagsubok sa ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang Panginoon nakahanda pa rin na tanggapin ka. Di ba? Marami sa atin na tinatawag na ng Panginoon, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan, pero matigas pa rin ang ating puso. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, do not harden your hearts. If you hear the voice of the Lord today, huwag mo nang patigasin pa ang iyong puso. Mayroon pong nanonood po sa akin ngayon. Mga kapatid, huwag po sana kayong magdamdam. Sapagkat ito po'y atas po ng pag-ibig. Hindi ko po hangarin na makapakikit ng damdamin ng sinuman. Pero kailangan ko pong basahin ang kanyang salita upang marinig po natin ito. Upang sa ganun, ito po yung maging daan man lamang. Upang makita natin sa ating sarili na kailangan nga nating magsisi. Kailangan nga natin ang habag at biyaya ng Diyos sa atin. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pangunawa. Amen. Sabi po ng Biblia mga kapatid in Acts chapter 2 verse 38,
Peter replied, each of you must repent. Notice the word must. Must means kailangan. Yan ay commandment. Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Yung gift of the Holy Spirit kasi, what? Hallelujah. Yun ang kailangan natin sa buhay. You cannot live a victorious Christian life without the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit will not manifest if walang Jesus sa iyong buhay. You cannot give something if you do not have. Yung forgiveness, kailangan mong maranasan yun upang matutunan mo rin magpatawad. Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung gentleness, yung self-control. Gusto mong maranasan yun, mga kapatid? Pag wala ang Diyos sa ating buhay, kapag hindi po natin nararanasan ito, hindi natin kayang ibigay ang bagay na wala sa atin. Kaya kita mo, hindi ka makapagmahal minsan ng tunay dahil hindi mo nararanasan yung tunay na pag-ibig. Hindi ka makakapagpatawad ng tunay dahil hindi mo nararanasan yung tunay na kapatawaran. Pero kung nararanasan mo yun, mga kapatid, mayroon kang tinapay na galing sa Panginoon. Yung tinapay na yun ay pwede mo ring ibahagi sa iyong kapwa dahil mayroon ka. Yun lang ang pwede mong ibigay kung anong mayroon ka. Ayaw natin lumapit doon sa source. Kung kanino tayo lumalapit. Baka naman ito yung tamang panahon, mga kapatid. Try naman natin si Jesus. Amen. Si Jesus naman ang una sa ating buhay. Ang ginagawa kasi natin kuminsan, sinasama lang natin yung spiritual life eh. Huwag ka makalimot, dapat meron kang spiritual life. Pero ngayon na, dapat meron ka ring Diyos sa buhay mo. Sinasama natin eh, hindi ganoon mga kapatid. Kung sinasama mo lang siya, mga kapatid, hindi. Dapat siya yung first. Amen. Dapat siya yung master mo. Amen. Hindi. Dapat siya yung una sa iyong buhay. Hallelujah. Kasi kung una ang Diyos sa iyong buhay, uunahin ka rin niya. If you seek first His kingdom and His righteousness, sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin, upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. In Mark chapter 1 verse 15, the time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. And believe the good news. Ano yung good news? Di mo ma-appreciate ang good news kung hindi mo rin alam ang bad news. Bad news is what? Kailangan mong magsisi dahil kung hindi, sa impyerno ang punta mo. That's it. That is the bad news. Amen. Hindi mo ma-appreciate ang good news. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi ang iyong pastor, hindi kung sino mang religious leader mo, hindi na ng iyong reliyon ang magliligtas sa iyo. Dahil hindi sila ang namatay sa cross para magbayad ng iyong kasalanan. Si Jesus ang namatay sa cross, nagbayad ng iyong kasalanan. Kaya si Jesus ang kailangan mo. Amen. Amen. At ang good news, mga kapatid, nandiyan si Jesus na iyong tagapagligtas. Gusto ng tao, hindi. Sino si Jesus sa buhay mo? My Savior. Praise God. Gusto ng tao eh. My Savior, syempre. Tagapagligtas. Pero dapat, Lord and Savior. Ayaw mo kasi ng Panginoon dahil mayroon kang master eh. Gusto mo ikaw yung master. Hindi. Hindi ganoon. Dapat kumpleto. Si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen? Amen. Hindi lang tagapagligtas. Dapat Panginoon at tagapagligtas. Hindi meron pa nga, Panginoon. Siya yung aking Panginoon. Hindi Panginoon, Panginoon. Di ba? Hallelujah. Dumating na ang takdang panahon. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Ang magandang balita, mga kapatid. Mayroon na tayong pag-asa. At ang pag-asa na yan, mga kapatid, bagamat tayo'y nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Ginawa niya ng paraan upang tayo na makasalanan, mga kapatid,
ay may karoon ng kapatawaran ng ating kasalanan at dugo ng Panginoon ang kanyang ibinuwis sa cross ng Kalbaryo. He shed His blood on the cross of Calvary. Yes, it is free, but it's not cheap because it costs His something. His only begotten Son. Shed His blood on the cross of Calvary para sa iyo at para sa akin, mga kapatid. Hallelujah. But what is repentance? Ano nga ba yung pagsisisi? The basic principles, the basic idea that is, but what is repentance? The basic idea is that of turning from sin, that we have a change of heart with regard to our sin, and that we make sincere and determined efforts not to repeat our sin. You heard that? Not to repeat our sin. God accepts such repentance, lie to faith in Jesus Christ. Kasama ninyo. Siyempre, meron ka rin dapat pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. In Hebrews chapter 12, verse 16 to 17, make sure that no one is immoral or godless like Esau. Like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. Pagkain to eh. Kita mo, for a single meal. Gutom lang siya. Di ba? Ano yan eh? Lust of the eyes. You know that afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. It was too late for repentance. You heard that? It was too late for repentance even though he begged with bitter tears. Sabi na, hindi, Brad, hindi pa ngayon muna, sis. Hindi pa muna ngayon. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya talagang magsisi ngayon. Pasensya na talaga, hindi ko pa kaya magsisi. Iniisip kasi natin minsan, yung pagsisisi, akala natin, it's up to us. Akala natin kasi yung oras, yung panahon na gusto natin doon tayo magsisi. Hindi ganoon, mga kapatid, ang biblical principle. Ang pagsisisi, mga kapatid, kung kailan ini-offer sa atin ng Panginoon, regalo kasi ng Panginoon yan. Gift yan, mga kapatid. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, kung kailan hinihipo ng Panginoon ang iyong puso, doon ka magsisi. Kasi baka hindi na dumating yon. Kasi tingnan mo ito si Esau, di ba? Pag-ingatan ninyo na huwag makiapit ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Narinig niyo po ito, mga kapatid? Yung mga bagay, pakinggan nyo ha, pag-ingatan ninyo na huwag makiapit ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Saan ka pupunta? Sa Bible study? Saan ka pupunta? Sa church? O, yun na naman yan. Pag-ingatan ninyo, feeling kasi lang natin, minsan ano tayo, bakit nakikita nyo sa church? Kita mo, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Saan ba natin gusto pumunta kasi kung minsan? At ano mo ha, mag-ingatan na wag makiapit ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Dapat siya yung pagpalain eh. Dapat yung blessing sa kanya, yung portion na yon. Pero tingnan mo, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Kita niyo, mga kapatid? Umiiyak pa siya, ha? Nakita mo, he begged with repentance, with tears. Talagang umiiyak po siya, Panginoon, gusto ko na pong maglingkod sa inyo. Gusto ko na po, Panginoon. Maraming beses kang tinawag. Paulit-ulit ka. Bumabalik ka pa rin doon sa kinakasama mo. Iiwan ka rin naman yan. Babalik din yan doon. Pag uwi mo ng Pilipinas, di sasama sa iyo yun. Hello. Are you with me? Mga kapatid, minsan yung relasyon lang namin minsan hanggang dito lang. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, delikado. Alam mo, nahahabag kasi ako sa marami nating mga kababayan, nakikita ko nadadaya. Nadadaya ng mga maling pangunawa minsan. Nalilinlang. Baka pandaraya ito ni Satanas nadidisip tayo kung minsan Mga kapatid, atas po ito ng pag-ibig. Baka sakali, pag uwi mo, pausapin mo na.
It's about time that our relationship must end here because I wanna follow Jesus. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ko at least kahit mayroong isa lang na tumugon dito sa panawagan ng Panginoon na si Jesus ang piliin mo. Naburahin mo na yung cellphone mo dyan na number niya. Kasi hindi kalooban ng Diyos eh. Are you with me? Amen. Amen? Amen. Can I continue? Amen. Alright? Amen? Tignan nyo. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang na uukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Di ba minsan may mga ganon? Patawarin mo na ako, umiiyak siya sa kanyang asawa minsan. Sa asawa pa lang niya, ha? Patawarin mo na ako. Balik na natin yung dati, pero wala na. Kasi si Mr. o si Mrs. sumama na rin sa iba. Hindi na natin maibabalik yung dati. Kaya ngayon, ang nagsasuffer ngayon, na wala namang kinalaman, kawawa ang mga bata na may iwan. Yun kasi ang aking yung aking talagang concern doon. It's an honest concern. Doon yung mga bata na kawawa. Ito kasi ang hinahanap ng Panginoon eh. Yung talagang magsisi ka ng totoo. At kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, huwag mong dinidelay. Do not delay. Nobody can promise tomorrow. Amen. Yung opportunity hindi laging dumarating yan. Sometimes it knock once. And if you don't grab that opportunity, dumaan lang, wala na. You miss that. Amen? Amen. For it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened. Once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come, and who then turn away from God, it is impossible to bring such people back to repentance by rejecting the Son of God. They themselves are nailing Him to the cross once again and holding Him up to the public shame. Dati karinig akong Christian eh. Born again ako dati. Sabi ng iba eh. Christian ako dati. Diyan, sumasama ako dyan sa mga Bible study. Diyan ako din tayo galing. Okay lang ako rito. Nadisib lang siya. Hindi niya alam yung foundation niya. Feeling mo lang, you are a Christian dahil doon ka dumadalo. Sumasama ka sa Bible study. That's your feeling mo lang. You were once enlightened. You are enlightened by the Word of God. Amen. You tasted yung goodness ng Panginoon. Pero ang totoo talaga, hindi ka talaga nanampalataya ng totoo sa Panginoon. Dahil kung nanampalataya ka sa ng Biblia, sana nanatili sila. Hindi sana sila umalis. Scripture. Amen? Amen. It's not too late, mga kapatid. Tinan mo to, oh. Sapagkat paano pang panumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Pag tinalikudan mo kasi yung pananampalataya mo, wala na eh. May hirap yak. Alam mo, minsan may mga tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Alam mo bakit? Kasi kahit yung kanilang pananampalataya, kino-compromise nila eh. Makasama lang sa gano'n, dito na. Saan tayo kakasal? Dito tayo pakasal. Saan? Compromise na yung pananampalataya. Bakit? Minsan kasi kaya lang kino-compromise yung pananampalataya kasi wala, gustong mag-asawa ng marami. Bawal eh. Si Pastor Steve kasi mga kapatid, nagsasabi kasi ito ng wala nang mga sugar coating. Amen? Amen. 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 Now, sapagkat paano pang panumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila. Naliwanagan na siya eh. Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin
upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa cross at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Mga kapatid, nakasulat po ito. Simple and plain. Di ba? Kaya kung ikaw minsan, meron tayong very prideful tayo sa ating mga spiritual na nalaman kung minsan, magsisi tayo mga kapatid. Humble yourself before the Lord. Ito naman ang kailangan lang ng Panginoon eh. Magsisi ka ng totoo. Bago mahuli ang lahat. Ito, nakita natin kay Esau. Si Esau, huli na yung lahat. Umiiyak pa nga siya eh. Di ba? Tayo nga minsan, di nga tayo lumuluha eh. Mayabang pa ang ating pananalita minsan. Di ba? Kailangan po yun ng Panginoon sa atin. Yung totoong pagsisisi. Makita yon. Magpakumbaba tayo. Amen? Repentance means turning to God and turning away from sin. Surrendering completely to God. It is not just regretting being caught or a shallow emotional experience. It is a gift from God that produces a powerful change in our lives. It's a gift. Gift ng Panginoon yan. Binibigay sa atin ng Panginoon yan. Hindi lang yung parang nalungkot ka eh. Si Judas nalungkot din siya eh. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Si Judas nalungkot din siya. Nakalasap din yan ng salita ng Diyos. Kasama pa niya si Jesus, kumakain nga, nagtatravel pa eh. Ano bang ginawa niya? Pinagkanulo niya ang Panginoon, di ba? Pero nakita niyang hinuli na si Jesus, anong ginawa niya? Yung pera. Isinasauli niya, yun ang tanggapin sa kanya. Kaya sinabog na lang yung kung saan. Hindi natin pwedeng tanggapin yan, galing sama-sama. Pero yung mga religious leader ang nagbigay noon. Kita niyo? Yung mga nagtatrabaho doon sa templo. Basahin niyo yung scripture, yun ang scriptural doon, mga kapatid. Pero anong nangyari, mga kapatid? Yung kanyang pagsisisi, anong nangyari? Wala na, huli na eh. Huli na lahat. Huli na. Kaya alam mo nangyari, imbis na buhay, kamatayan. Nagpatiwakal siya. Patay. Kaya hindi ligtas si Judas. 2 Corinthians chapter 7 verse 10, the Bible says, ito scripture lang tayo lahat mga kapatid ha. For the kind of sorrow, ito yung ginawa ni Satanas eh. Ni Judas Iscariot, sabi niya, for the kind of sorrow God wants us to experience, led us away from sin and result in salvation. Hallelujah. Result in salvation yan. There is no regret for that kind of sorrow. But worldly sorrow, dahil yung worldly sorrow katulad ni Judas, worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. Yun ang result nun. Yung isa result niya alin? Salvation. Yung isa result niya alin? Spiritual death. Kamatayan. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Papaliwanag ko yan. Hindi niya sinasabing, nagsisi ka kaya ligtas ka. Aha. Hindi rin ganoon yung mga kapatid dyan. Tungo sa kaligtasan yon. Kasi ang kaligtasan pa rin, you are saved by grace. Through faith. That's it. Yung repentance, mga kapatid, yun yung nagiging bunga yon. Yun yung nagiging tulay. Pero hindi yung repentance ang nakapagligtas sa'yo. Ang nakapagligtas sa'yo talaga, yung biyaya ng Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus na ipinagkaloob ng Panginoon. Yan yung kanyang biyaya. Kaya ka nagsisi. Pinagkaloob sa iyo yun eh. Gift kasi yan ng Panginoon. Is it clear? Let me repeat it again, mga kapatid. Hindi dahil, naligtas ka, hindi dahil sa pagsisisi na ginawa mo. Yun ang naging daan upang ikaw ay maligtas. Bakit? Natanggap mo kasi yung biyaya ng Panginoon. Nakaloob niya. Yan ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Para hindi natin misunderstood. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ayun, tungo sa kaligtasan yon. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Nalungkot ka lang. Sana hindi ko na ito ginawa itong kasalanan na ito. Hindi ko nakaya kasi itong ginagawa ko eh. Hiyang-hiya na ako sa kaya anong ginagawa? Minsan may nagpapakamatay. Huwag niyo pong gawin yan, mga kapatid. May pag-asa. Lumapit kayo sa Panginoon. Pandaraya ni Satanas siya. Di ba pandaraya? Yan eh. Now repent of your sins and turn to God so that your sins
may be wiped away. Amen? Hallelujah. Di ba? Sabi niya now. Now. Hindi niya sabing later, tomorrow. No, walang ganon. Lagi mabasa mo sa Biblia, now, today is the day of salvation. Now, now. Now. Kaya nga't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sa Biblia, ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagbabago ng isip. Change of mind. Pagbabago ng isip. Sinasabi din sa atin ng Biblia na ang tunay na pagsisisi ay nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, nagsisi ka, hindi mo na babalikan uli yung kasalanan mong yon. Uumpisahan mo ngayon gumawa ng mabuti. Yung mga bagay na nakalulubot sa Panginoon. Amen? You get connected sa mga fellowship. Hindi yung isang beses kang narinig lang, nasaktan ka sa salita ng Diyos. Di na ako sama sa inyo dyan. Kasi talagang hindi ka nagsisi. Yun. Kawawa naman yung gano'n. Di ba? Huwag naman sana. Napakahalaga na maunawaan na ang pagsisisi ay hindi isang gawa na naging dahilan ng kaligtasan. Walang makakalapit sa Diyos malibang ilapit ng Diyos ang isang tao sa kanyang sarili. Kaya sabi ng Biblia, for no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me, and at the last day I will raise them up. Hallelujah. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang relasyon ng pagsisisi sa kaligtasan ay ang pagbabago ng pag-iisip mula sa pagtanggi kay Kristo patungo sa pananampalataya kay Kristo. Hindi natin kasi alam minsan, mga kapatid, tinatanggihan na pala natin si Kristo. Alam niyo po ba, mga kapatid, kapag ka ang isang lingkod ng Diyos ay pinapasok mo, tinanggap mo siya, pinakinggan mo siya, ang totoong pinakinggan mo si Kristo eh. Instrumento lamang sila na ginagamit ng Panginoon. Hindi natin alam minsan, maraming beses pala tayong tumanggi sa Panginoon. Kaya nawa, wag po natin tanggihan yung panawagan po ng Panginoon. Walang makapagsisisi ng totoo kung hindi siya bibigyan ng pusong nagsisisi. Amen? Hindi ka makakapagsisi ng totoo kung hindi ka bibigyan ng pusong nagsisisi ng Panginoon. Ang lahat sa ating kaligtasan, kasama ang pagsisisi at pananampalataya, ay resulta lamang ng paglalapit sa atin ng Diyos sa kanyang sarili at pagbubukas niya ng ating mga mata at sa ginawa niyang pagbabago sa ating mga puso. Sa Biblia, ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago sa pag-uugali at paniniwala ng tao. Ang biblikal na pagsisisi ay pagbabago ng inyong akala tungkol kay Jesus, Jesucristo, at paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Would you stand up, mga kapatid? Now, repent of your sins. Di ba? Kaya ang tunay na pagsisisi ay hindi lang basta paghingi ng tawad dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Ulitin ko yan, ha? Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang basta paghingi ng tawad dahil sa nagawa nating kasalanan. Kailangan din nating baguhin ang ating isip at puso at gawin ang tama. Kailangan din nating talikuran o itigil ang masamang ginagawa natin at sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya, you have shown me the way of life and you will fill me with the joy of your presence. At ang sabi ng Panginoon na kailangan po tayong magsisi. Go back. Yeah. Amen, mga kapatid? Amen. Go back, go back. Yeah. Mga kapatid, so kailangan po natin ito. Kailangan din nating baguhin ang ating isip at puso at gawin ang tama. Kailangan din nating talikuran o itigil ang masamang ginagawa natin at sundin ang kaloob ng Diyos sa atin. Go back. Yeah. In English. So now repent of your sins and turn to God. Amen. Ayokong matapos ang gawain na ito, mga kapatid, without giving you an opportunity to meet Jesus the Lord of your life. At naniniwala po ako, mga kapatid, na hindi ito aksidente lamang, hindi lamang ito isang koinsidente,
kung bakit po kayo naririto ngayon, nanunood kayo ngayon, nakatune in kayo ngayon, para marinig nyo po ang mensahe na ito. Para marinig po natin na sino ang dapat magsisi, ikaw, ako, tayong lahat ay nangangailangan po ng habag, biyaya at kapatawaran ng Panginoon upang maranasan po natin, matanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Ano man ang iyong buhay ngayon, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang ating, maybe this time, mga kapatid, this time, alam mo sa iyong sarili, you're not living right. Your heart is not right with God. Maybe ngayon, hindi ka talaga satisfied sa quality ng marriage mo. You are not satisfied also, hindi maganda ang relasyon mo sa spiritual life mo sa Panginoon. But today, you want to make it right. Today, narinig mo ang salita ng Panginoon na gusto mo na magsisi ka. Alam mo na kinakausap ka ng Panginoon. Gusto kitang samahang manalangin ngayon. Nasaan ka man ngayon? Nandiyan ka man sa iyong kwarto? Nandiyan ka man ngayon, nanonood ka? O nandiyan ka sa iyong sala, sa sopa mo? O yung mga nandito rin po, mga kapatid. Tinatawag po tayo ng Panginoon. Iniimbitahan po tayo ng Panginoon ngayon. Nakabuka ang kanyang mga kamay na para tayo po ay lumapit sa Kanya. Tatanggapin mo ba ang kanyang imbitasyon? Ang kanyang panawagan ng pagsisisi? Kung alam mo sa iyong sarili, sumunod ka sa panalangin na ito, panalangin ng pagsisisi, pagtanggap kay Jesus. Pikit mo ang iyong mga mata. Taas mo ang iyong mga kamay. Tandaan po natin, mga kapatid, everyone Jesus called in the Bible, He called Him publicly sa harapan ng mga maraming tao. At hindi nahiya ang Panginoon sa atin upang tayo iligtas. Hindi rin natin siya ikakaya. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Nang malakas, sabihin mo, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, sa oras na ito, sa oras na lumalapit ako sa iyo. lumalapit, Humihingi ako ng tawad humingi ako ng at nagsisising totoo. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Wala akong may tatago sa iyo, Panginoon. Kilala mo ako sa oras na ito, Panginoon. Humingi ako ng tawad. humingi ako ng tawad. Nagpapakumbaba ako na lumalapit sa inyo. Lumalapit sa iyo. Naniniwala ako, Panginoon. Kung ako po ay hihingi ng tawad Ako pa hihingi. at magsisisi ng totoo, patatawarin mo ako, lilinisin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Hesus, maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas, sa iyong pagpapatawad. Banal na Espiritu, tulungan mo ako, puspusin mo ako, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Itong aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Kapatid, ang good news, libo-libong mga anghel ngayon ang nagkakasiyahan ngayon dahil sa pagsisisi na iyong ginawa. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mo na magbasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisahan mo sa aklat ng John and make sure get connected sa church. Go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.
muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. Share niyo po ito sa ating mga kapatid kung tayo po ay pinagpala ng Diyos upang sa ganon tayo din po ay maging daluyan ng pagpapala. See you, God willing, next week. God bless you. Amen.